Are you servicing air conditioning units? Are you servicing refrigeration units? If your answer is yes, kailangan natin mag-register sa DENR, Environmental Management Bureau. Application for registration of service providers of ODS or HFC using equipment. Ang registration na ito ay sa Online Permitting and Monitoring System, isang online platform ng DENR Environmental Management Bureau. Bakit kailangang mag-register sa DENR EMB ang mga ODS or HFC using equipment service provider? Well, marami namang pwedeng legal basis dito. Unang-una na nga dyan ang DENR Administrative Order 2013-25, especially ang nakasaad sa Section 10 na kailangan talaga nating mag-register sa DNR EMB. Sa pangkalahatan, bahagi ng implementation ng Philippine Obligation sa ilalim po ng Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer at syempre yung Kyoto Protocol for HFCs as greenhouse gases. At kung usapang air pollution, air regulation, nandyan ang Republic Act 8749 or Clean Air Act of the Philippines. At may mga related laws pa gaya ng Republic Act 6969 or the Toxic Substances, Hazardous and Nuclear Waste Control Act at yung mga related regulation gaya ng DAO 2013-22. So bilang mga service provider, kailangan nating isipin na yung mga activities natin maaring merong ah, impact ito sa environment. Kaya kung tayo po ay gumagamit ng iba't ibang ah, chemical substances sa ating services, kailangan po nating i-register at in compliance with Chemical Control Order dito sa DOUT 2013-25 Chemical Control Order for Ozone Depleting Substances. So kung meron tayong mga ginagamit na mga ozone depleting substances, mga ginagamit tayong HFC sa ating mga services, kailangan nating mag-register. Isa sa mga common na pwede nating tingnan na mga ginagamit ng mga service provider as show on the screen yung mga common na nagagamit na kailangan nating i-register sa DNR Environmental Management Bureau. Halimbawa itong R404A, meron tayong tetrafluoroethane, meron din tayong dichlorofluoroethane, R410A, R407C, chlorodifluoromethane. Mga ginagamit natin ito sa ating mga services. So bilang service provider, we shall register as service provider pursuant po dito sa DOW 2013-25. Basahin natin itong nakasulat sa Section 10 ng DOW 2013-25. Section 10, Registration and Renewal of Registration of Service Providers of ODS using Equipment. Sabi po dito sa number 1, Service Provider of ODS using equipment must
register with the department through the bureau. At ang tinutukoy na nga dito, ang Environmental Management Bureau. So sa pagkakataon po na yan, you shall um, go to online permitting and monitoring system. At pakita natin on the screen yung online permitting and monitoring system. So dito po tayo magre-register bilang mga service provider for ODS or HFC using equipment service provider. Pag magre-register dito, mag-create lamang ng account, mag-register tayo ng account. Once na makapag-register ng account, at siguruhin din na registered din ang ating company sa company registration system through client.emb.gov.ph. So kapag na-register na ang ating company dito sa company registration system at nakagawa na tayo ng account dito sa OPMS, Online Permitting and Monitoring System, ililink natin yung ating CRS ID na ini-issue dito sa system, sa company registration system sa ating OPMS. So yung CRS ID na makukuha mo dito sa company registration system, ililink mo dito sa OPMS para magamit mo ang iyong account. I mean yung full features ng OPMS, magagamit mo siya. So pagka meron ka ng account dito and duly activated, mag-login lang dito and pwede ka na ngayong register as service provider. Let me show it on the screen yung ating um, application panel. Meron ditong steps 1 to 7 to complete para po makapag-register as service provider of ODS or HFC using equipment. So sa mga gumagamit ng mga ganitong mga refrigerant at yun nga, yung mga gumagamit ng CFC, HFC, yung mga ODS, kailangan na po nating mag-register. Now, dito po sa atin pong DAO 2013-25, may nakalagay po sa Appendix 4, example list of industries and activities. So ito yung mga covered ng registration like sa motor vehicle air conditioning service and installation, commercial and industrial refrigeration and air conditioning, service installation and decommissioning, domestic refrigeration and air conditioning, yung ating service, and then yung fixed flooding fire protection, service, design, installation, commissioning, and decommissioning, portable fire extinguisher, service, and decommissioning. Ito mga example o list of industries and activities na nasa ilalim ng regulation ng Chemical Control Order. So kapag kayo ay may ganitong activities sa ating particular industry, dapat natin i-secure ng CCO permit, lalong-lalo sa paggamit ng ODS or HFC. So may mga pagkakataon na nagkakaroon na tayo ng mga alternatives sa ating ODS and HFC, especially for fire extinguishers, gaya ng paggamit na ng ABC dry chemical, combination of argon, nitrogen, and carbon dioxide, and water. So, kung meron kayong fire extinguisher,
We are encouraged to use these alternatives para hindi na masyadong marami ang impact sa ating ozone layer. So meron tayong totoo na ODS, HFCs, pero meron na tayong mga alternatives po dyan. So again, kapag tayo po ay gumagamit ng mga refrigerant, gaya ng nakikita natin on the screen, itong mga substances na to, kailangan po natin mag-register sa DNR Environmental Management Bureau through online permitting and monitoring system para magkaroon tayo ng CCO permit for ODS. At subject po yan sa evaluation, yung pag-register, kaya magsasubmit tayo ng mga important documents, important requirements, at subject din pagka na-approve, subject na rin po for renewal. So, bilang mga service provider of ODS or HFC using equipment, mas maganda na registered tayo dahil nakakatulong po ito sa ating environment. Well, number one, syempre, we control and monitor the use of ODS and HFCs. At kung hindi mo kasi makontrol, hindi mo na monitor, napakahirap i-track. So, kailangan i-track like kung sino ang gumagamit, nagre-recover, nagdi-dispose ng mga ganitong chemicals. Siyempre, ensuring compliance with environmental standards, yung mga registered service provider are expected to follow proper recovery, recycling, and disposal procedures. Maiiwasan na yung mga common practices ng illegal venting ng ODS saka HFC sa ating free atmosphere. Maraming gumagawa ng ganon, nagkakaroon ng illegal venting. At syempre, ang support natin sa global community, yung i-phase out or i-phase down ang ODS, lalong-lalo yung HCFCs. I-phase down ang HFCs. Kaya kailangan natin ng mga ganitong registration. May penalty ba pag hindi nag-register? Well, maaring masuspende ang operation. Pwedeng ma-halt dahil o bakit hindi ka registered. Pwede magkaroon ng violation ng important environmental law like Philippine Clean Air Act, like Toxic Substances Hazardous in Nuclear Waste Control Act. At yun na nga, baka worst scenario pa, pwede maban muna sa pagbili at paggamit ng regulated refrigerant dahil hindi tayo registered. So ang registration ng service provider sa DNR EMB as for me is an environmental safeguard at para matiyak syempre na ang paghawak ng ODS or HFC ay ligtas, sumusunod sa batas, sa mga regulasyon at hindi makakasira sa ozone layer o magpapalala pa sa ating nararanasan ng epekto ng climate change. So kung gusto niyo basahin yung Dow 2013-25, you can just check it sa inyong favorite internet browser, lalong-lalo sa mga owner, operator ng ganitong mga service provider for ODS or of ODS or HFC using equipment. Yun lamang. Maraming maraming salamat sa pakikinig. Thank you very much for listening. And if you want to know more about environmental compliance, environmental management, please subscribe to this channel. Please share this video. Please like this video. And you are also encouraged to ask questions below. Thank you very much, everyone, and God bless us all.